Sa liblib na baryo ng Mapulang Lupa, isang tahimik ngunit kilalang lugar sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, namuhay ang isang binatang nagngangalang Natoy. 17 taong gulang pa lamang siya, ngunit maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Bata pa siya nang mawala ang kanyang ama dahil sa matinding karamdaman. Naiwan siyang kasama ang kanyang inang si Aling Celia sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pinagtagpi-tagping yero. Araw-araw ay nagsisikap si Natoy upang makatulong sa kanilang pamumuhay. Kapag umaga ay nangingisda siya sa ilog. Kapag hapon naman ay tumutulong siya sa bukid ng kanilang kapitbahay, kapalit ng kaunting bigas o gulay. Ngunit sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi kailanman nawala ang pagiging mabuti ng kanyang puso. May isa lamang bagay na tunay na kinahihiligan si Natoy, ang pag-aalaga ng manok. Mula pagkabata ay mahilig na siyang magmasid sa mga tandang na pag-alagala sa baryo. Kahit wala silang sariling lahi ng panabong, pinapangarap niyang balang araw ay magkaroon siya ng isang pambihirang manok na mag-aahon sa kanila sa hirap. Sa baryo ng Mapulang Lupa, ang sabong ay hindi lamang libangan. Isa itong tradisyon. Tuwing linggo ay nagtitipon-tipon ang mga kalalakihan sa maliit na tupad sa gilid ng palengke. Doon sinusubok ang tapang ng mga manok at ang swerte ng mga may-ari nito. Kilala sa baryo si Mang Berto, isang mayamang sabongero na may mamahaling mga manok. Sinasabing halos wala pang tandang ang nakakatalo sa kanyang pinakamalupit na alaga na si Kidlat. Dahil dito ay marami ang humahanga at natatakot kay Mang Berto. Madalas ay pinapanood lamang ni Natoy ang mga laban mula sa labas ng bakod. Hindi siya makapasok dahil wala siyang pambayad. Ngunit hindi iyon naging hadlang upang matuto siya. Tahimik niyang pinag-aaralan ng galaw ng mga tandang, ang paraan ng paghawak ng mga sabunghero at ang tamang pagpapalaki ng manok. Isang maulang gabi, habang pauwi si Natoy mula sa ilog, may narinig siyang mahinang tilaok malapit sa masukal na damuhan sa tabi ng kagubatan. Huminto siya. Muling sumipol ang malamig na hangin habang bumubuhos ang ulan. Dahan-dahang nilapitan ni Natoy ang pinanggagalingan ng tunog. Sa ilalim ng malaking ugat ng punong balete ay nakita niya ang isang maliit na sisiw na basang-basa at nanginginig. Ngunit agad siyang nagtaka. Hindi pangkaraniwan ang sisiw. Ang buong paa nito ay balot ng makapal na balahibo hanggang sa mga daliri. Ang kulay nito ay tila pinaghalong itim at gintong kumikislap sa ilalim ng ulan. "Paano ka napunta rito?" bulong ni Natoy habang marahang dinadampot ang sisiw. Kakaiba rin ang mga mata nito, matalim at tila may kakaibang talino. Iniuwi ni Natoy ang sisiw sa kanilang bahay. Binalot niya ito ng tuyong tela at pinainitan sa tabi ng kalan. Nagtaka si Aling Celia nang makita ang kakaibang sisiw. "Anak, parang hindi ordinaryong manok iyan," sabi nito habang nakatitig sa paa ng sisiw. Ngumiti lamang si Natoy. "Kawawa naman po, mamamatay yata sa lamig kapag iniwan ko."
Mula noon ay inalagaan niya ang sisiw na parang sariling kayamanan. Lumipas ang mga buwan at mabilis na lumaki ang manok. Habang tumatanda ito ay lalo itong nagiging kakaiba. Lumalapad ang dibdib nito at tumitigas ang katawan. Ang balahibo sa mga paa nito ay lalong humahaba at nagiging makintab. Tinawag iyon ni Natoy na bulalakaw. Ngunit hindi lamang anyo ang kakaiba sa manok. Napansin ni Natoy na tila naiintindihan nito ang kanyang sinasabi. Kapag tinatawag niya ay agad itong lumalapit. Kapag may estrangherong pumapasok sa bakuran, ay matalim itong tumitig. Isang umaga, habang pinapakain niya si bulalakaw, dumaan si Mang Isko, isang matandang kilalang mahilig sa mga alamat at pamahiin. Napahinto ito nang makita ang manok. Sa ngalan ng may kapal, mahinang sambit nito. Lumapit siya at sinuri ang mga paa ni bulalakaw. Saan mo nakuha ang manok na ito, Natoy? Napulot ko lang po noong bagyo. Biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. Hindi ordinaryo ang manok na iyan. Nagtaka si Natoy. Bakit po? Napabuntong hininga si Mang Isko bago tumingin sa malayong kabundukan. Noong bata pa ako, may kwento tungkol sa mga tandang na may balahibo hanggang paa. Sinasabing biyaya raw iyon ng swerte. Ang may-ari raw ng ganoong manok ay maaaring yumaman, ngunit marami ring maiinggit. Hindi agad nagsalita si Natoy. Ano pong ibig sabihin? Kapag nalaman ng mga sabonghero ang tungkol diyan, siguradong gugustuhin nilang mapasaka nila ang manok mo. Ngunit sa murang isip ni Natoy ay hindi niya gaanong pinansin ang babala. Para sa kanya, simpleng manok lamang si bulalakaw. Makalipas ang ilang linggo, nagpasya si Natoy na subukan ang kakayahan ng kanyang alaga sa isang maliit na ensayo laban sa ordinaryong tandang ng kanyang kaibigan na si Pilo. Maraming kabataan ang nagtipon sa likod ng baryo upang manood. Nang magsimula ang laban, ay agad nagulat ang lahat. Hindi man kalakihan si bulalakaw, napakabilis nito. Iwas, tuka, talon. Sa loob lamang ng ilang sandali ay napabagsak nito ang kalabang tandang. Napatayo sa gulat ang mga nanonood. Ang bilis. Parang may isip ang galaw. Hindi normal iyang manok na yan. Napatulala si Natoy habang buhat ang kanyang alaga. Noon niya unang naramdaman na maaaring totoo ang sinabi ni Mang Isko. Mabilis kumalat sa baryo ang balita tungkol sa kakaibang tandang ni Natoy. Unti-unting dumadami ang gustong makakita kay bulalakaw. May ilan pang nag-aalok ng pera upang mabili ito. Ngunit lahat ng alok ay tinanggihan ni Natoy. Isang gabi, habang kumakain sila ng kanyang ina, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Natoy ay bumungad si Mang Berto, kasama ang 2 tauhan nito. Madilim ang mukha ng mayamang sabonghero habang nakatitig kay bulalakaw na nasa sulok ng bahay. Totoo pala ang sabi-sabi, malamig nitong wika, hindi umimik si Natoy. Magkano ang gusto mo sa manok? Nagbibili po ba kayo ng palayok para tawaran agad? Sagot ni Natoy. Bahagyang natawa ang mga tauhan ni Mang Berto
ngunit nanatiling seryoso ang amo nila. Hindi mo yata naiintindihan ang kahalagahan ng manok na iyan. Aalagaan ko na lang po siya. Dahan-dahang lumapit si Mang Berto. Makinig ka, bata. Maraming manok ang nakita ko sa buong buhay ko. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng tandang na may ganyang paa. Hindi kumibo si Natoy. Bibigyan kita ng 50,000. Nanlaki ang mata ni Aling Celia. Napakalaking halaga na iyon para sa kanila. Ngunit umiling si Natoy. Pasensya na po. Biglang tumali ang tingin ni Mang Berto. Pinag-iisipan mo ba ng mabuti ang pagtanggi mo? Opo. Tahimik na napangisi ang mayamang sabungero. Sige. Ngunit tandaan mo, sa sabungan, hindi lang manok ang lumalaban, pati mga tao. Pagkaalis ng grupo ay nabalot ng kaba ang maliit na bahay nila Natoy. Ngunit sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang baryo, may isang aninong dahan-dahang lumapit sa kanilang bakuran. Tahimik nitong binuksan ang kulungan ni Bulalakaw. Ngunit bago pa nito mahawakan ang manok ay biglang nagwala si Bulalakaw. Malakas itong pumaimbulog at sinugatan ang mukha ng magnanakaw gamit ang matutulis nitong tari. Napaurong ang lalaki habang napasigaw sa sakit. Nagising si Natoy at dali-daling lumabas ng bahay. Ngunit mabilis nang tumakbo ang anino papalayo sa dilim. Habang hinihingal, niyakap ni Natoy si Bulalakaw. Doon niya napagtanto na nagsisimula pa lamang ang gulo sa kanilang buhay. At kasabay ng malamig na hanging bumabalot sa baryo ng mapulang lupa, unti-unting nabubuo ang alamat ng tandang na may balahibo ang buong paa. Ang manok na pinaniniwalaang may dalang swerte sa sabong at kapalaran sa sinumang magmamay-ari nito. Pagkatapos ng tangkang pagnanakaw kay Bulalakaw, hindi na naging payapa ang gabi sa bahay ni Natoy. Halos gabi-gabi ay nagigising siya sa bawat tahol ng aso at kaluskos ng hangin sa paligid ng kanilang bakuran. Pakiramdam niya ay may mga matang lihim na nagmamasid sa kanilang maliit na kubo. Mas naging maingat siya sa pag-aalaga sa kanyang tandang. Tuwing gabi ay inilalagay niya si Bulalakaw sa loob mismo ng bahay. Gumawa rin siya ng bagong kulungan na yari sa matigas na kawayan at bakal na lambat upang masigurong walang makakalapit dito. Ngunit habang tumatagal, lalo namang lumalaki ang usap-usapan tungkol sa kakaibang manok. Sa bawat tindahan, sa palengke, maging sa bukid, iisa lamang ang paksa ng mga tao. Ang tandang ni Natoy na may balahibo hanggang paa. May ilan na nagsasabing swerte raw ang dala nito. May ilan namang naniniwalang may espiritong nananahan sa manok. Ang iba na may nagsasabing baka raw lahi iyon ng mga sinaunang panabong na inaalagaan lamang ng mayayamang sabungero noon. Ngunit sa lahat ng nakakarinig ng kwento, si Mang Berto ang pinakahindi mapakali. Sa malaking bahay nito sa gitna ng baryo, paulit-ulit niyang iniisip ang tanggi ni Natoy. Nakaupo siya noon sa kanyang malawak na balkonahe habang pinagmamasdan ang mga alaga niyang tandang sa kulungan.
Lumapit ang kanyang kanang kamay na si Ramil. "Boss," maingat nitong sabi, "sigurado po akong iyon ang manok na sinasabi ng matatanda." Hindi agad sumagot si Mang Berto. "Ano ulit ang kwento?" tanong niya habang humihitit ng sigarilyo. "Kapag daw ang tandang ay may balahibo hanggang paa at hindi takot sa tao, malaki ang swerte sa laban." Sinasabi rin na bihira raw matalo ang ganoong klase ng manok. Napangisi si Mang Berto. Walang manok na hindi natatalo. Ngunit sa loob-loob niya ay hindi siya mapalagay. Ilang dekada na siyang hari ng sabungan sa buong bayan. Marami na siyang natalong sabungero. Marami na ring yumaman at nalugmok dahil sa kanya. Ngunit ngayon ay may isang simpleng binatang walang pera na unti-unting pinag-uusapan ng lahat. At hindi niya iyon kayang tanggapin. Samantala, sa bahay ni Nanatoy, masaya namang pinagmamasdan ng binata ang mabilis na paglaki ni Bulalakaw. Lalong gumanda ang tindig nito habang tumatanda. Matikas ang dibdib, makapal ang leeg, at tila bakal ang mga hita. Ngunit ang pinakakapansin-pansin pa rin ay ang balahibo nitong bumabalot hanggang sa mga paa. Kapag nasisikatan ng araw, tila kumikislap ang gintong halo sa itim nitong balahibo. Minsan ay napapahinto maging ang mga dumaraan upang masdan ang tandang. "Parang hindi totoong manok," sabi ng ilan. Isang hapon, dumating si Pilo sa bahay ni Natoy. "May ensayo mamaya sa likod ng tupad," excited nitong sabi. "Isali mo na si Bulalakaw." Nagdalawang isip si Natoy. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang alaga. Ngunit gusto rin niyang malaman kung gaano nga ba talaga kalakas si Bulalakaw laban sa tunay na panabong. Sa huli ay pumayag din siya. Pagsapit ng hapon ay dumagsa ang mga tao sa maliit na ensayuhan sa likod ng baryo. May mga batang umaakyat pa sa puno upang makapanood. Nang makita ng mga tao si Bulalakaw, agad silang nagbulungan. "Iyan ba iyon? Ang ganda ng tindig. Ang kapal ng paa, parang mandirigma." Tahimik lamang si Natoy habang hawak ang kanyang alaga. Lumapit si Totong Kalbo, isang veteranong sabungero sa baryo. "Ano, iho, handa ka bang sumabak?" "Opo," sagot ni Natoy. Ngumiti ang matanda. "Mag-ingat ka. Kapag nanalo ang manok mo ngayon, lalo kang mapapansin." Hindi iyon gaanong pinansin ni Natoy. Ang mahalaga sa kanya ay makita ang tunay na kakayahan ni Bulalakaw. Ilang sandali pa ay inilabas ng kalaban ang isang malaking pulang tandang na kilalang panalo sa mga ensayo. Malaki ito at agresibo. Pagkakita pa lamang kay Bulalakaw ay agad nang pumailan lang ang tilaok nito. Nagkatinginan ang mga tao. Nagsimula ang laban. Sa unang sagupaan pa lamang ay agad umatake ang pulang tandang. Ngunit mabilis na nakaiwas si Bulalakaw. Parang hangin itong gumalaw. Muling sumugod ang kalaban, ngunit muling umiwas si Bulalakaw bago mabilis na tumuka sa leeg ng kalaban. Napasinghap ang mga tao. Ang bilis. Sunod-sunod ang naging galaw ni Bulalakaw. Iwas,
talon, sipa, tuka. Parang sanay na sanay itong lumaban kahit ngayon pa lamang ito unang sumabak sa seryosong laban. Maya-maya lamang ay nagsimulang umatras ang kalabang tandang. Doon lalo nag-ingay ang mga nanonood. Lamang si Bulalakaw, pambihira iyang manok, ngunit biglang nagbago ang ihip ng laban nang sumugod ng buong lakas ang pulang tandang at tinamaan si Bulalakaw sa pakpak. Napaurong ang tandang ni Natoy. Kinabahan siya, ngunit laking gulat niya nang muling tumayo si Bulalakaw. Mas tumalim ang mga mata nito. At sa isang iglap, mabilis itong tumalon at tinamaan ang kalaban sa leeg. Bumulagta ang pulang tandang. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay sabay-sabay nagsigawan ang mga tao. Panalo! Hindi ordinaryong manok iyan. Parang may isip. Humihingal ngunit matatag na tumayo si Bulalakaw habang nakatingin sa natalong kalaban. Hindi makapaniwala si Natoy. Ni hindi niya inasahang ganoon kalakas ang kanyang alaga. Maging ang matatandang sabunghero ay nagulat. Lumapit si Totong Kalbo habang nakatitig kay Bulalakaw. Natoy, seryosong sabi nito, alagaan mong mabuti iyang manok mo. Bakit po? Kapag ganyang klase ang manok, maraming maiinggit. Ngunit huli na. Dahil sa likod ng mga taong nanonood, ay tahimik na nakatayo si Mang Berto. Malamig ang mga mata nitong pinagmamasdan si Bulalakaw. Kitang-kita niya kung paano gumalaw ang tandang. At doon niya napatunayang hindi kasinungalingan ang mga kwento. Tahimik siyang umalis matapos ang laban, ngunit may mabigat ng balak na nabuo sa kanyang isip. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Natoy sa kanilang bahay, dumating muli si Mang Isko. May dala itong maliit na supot ng halamang gamot para sa sugat ni Bulalakaw. Habang pinapahiran nila ng gamot ang tandang, ay naging seryoso ang matanda. Natoy, mahinang sabi nito, may kailangan akong sabihin. Ano po iyon? Matagal na tumahimik si Mang Isko bago nagsalita. Noong bata pa ako, may narinig akong kwento tungkol sa isang tandang na may balahibo hanggang paa. Napatingin si Natoy. Katulad ni Bulalakaw, tumango ang matanda. Sinasabing ang mga ganoong manok ay hindi basta-basta nakikita. Lumalabas lang daw sila kapag may taong may mabuting puso, ngunit sinusubok ng kapalaran. Napatitig si Natoy kay Bulalakaw. Pero may kapalit daw ang malaking swerte. Napakunot noo si Natoy. Anong kapalit? Tumingin si Mang Isko sa madilim na kagubatan sa labas ng bintana. Kapag sumikat ang manok, sisimulan ka ring habulin ng kasakiman ng tao. Kasabay noon ay may narinig silang mahinang kaluskos mula sa labas ng bahay. Biglang tumayo si Bulalakaw at matalim na tumilaok. Napatayo si Natoy. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. At sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, may nakita siyang isang taong mabilis na nagtago sa dilim. Mula nang manalo si Bulalakaw sa unang ensayo,
Tuluyan nang nagbago ang tingin ng mga tao kay Natoy. Dati-rati isa lamang siyang mahirap na binatang tahimik na namumuhay sa gilid ng baryo. Ngunit ngayon, halos lahat ay napapatingin kapag siya'y dumaraan. May ilan na humahanga, may ilan na naiinggit, at may ilan na lihim na naghahangad na maagaw ang kanyang kakaibang tandang. Kinabukasan matapos ang laban, maagang nagpunta si Natoy sa ilog upang maghugas ng lambat. Habang naglalakad siya sa maputik na daan, ay napansin niyang tila mas maraming taong bumabati sa kanya. "Oy Natoy, kailan mo isasabak iyang manok mo sa totoong sabong? Baka naman pwede makahingi ng sisiw kapag nagkaanak. Parang yayaman ka na yata." Ngumingiti lamang siya, ngunit sa loob-loob niya ay may kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa ilog ay nadatnan niya roon si Pilo na naghihintay. "Natoy!" sigaw nito habang kumakaway. "Narinig mo ba? Ano iyon? Pinag-uusapan ka raw ni Mang Berto sa tupad kagabi." Natahimik si Natoy. "Ano raw sabi?" Nagkibit balikat si Pilo. "Hindi ko masyadong narinig, pero mukhang interesado talaga siya kay Bulalakaw." Napabuntong hininga si Natoy. Hindi niya gusto ang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya palagi. Pag-uwi niya sa bahay ay nadatnan niyang tahimik na nakaupo si Mang Isko sa kanilang bakuran habang pinagmamasdan si Bulalakaw. Lumapit si Natoy. "Magandang umaga po." Ngumiti ng bahagya ang matanda, ngunit nanatiling seryoso ang mukha nito. "Nagpunta ako rito dahil may gusto pa akong ikwento sa'yo." Umupo si Natoy sa harap nito. Humuni ang malamig na hangin habang marahang gumagalaw ang mga dahon ng mangga sa kanilang bakuran. "Hindi ka pa ipinapanganak," panimula ni Mang Isko, "nang may isang tanyag na sabongero rito sa probinsya." "Sino po?" "Si Don Severino." Napatingin si Natoy. Kilala niya ang pangalan. Kahit matagal nang patay ang matanda ay buhay pa rin ang alamat nito sa mga sabungan. Sinasabing wala raw halos katapat ang mga alaga nitong tandang noon. May isa raw tandang si Don Severino na katulad ni Bulalakaw. Pagpapatuloy ni Mang Isko. May balahibo hanggang paa. At kahit gaano kalakas ang kalaban, palagi itong nananalo. Tahimik na nakinig si Natoy. Pero isang araw, dagdag ng matanda, bigla raw nawala ang tandang. "Nanakaw po?" Umiling si Mang Isko. Walang nakakaalam. Lalong nagtaka si Natoy. May nagsasabing may kumuha. May nagsasabing itinago raw ni Don Severino dahil maraming gustong pumatay sa manok. Napatingin si Natoy kay Bulalakaw na noon ay tahimik na naghuhukay ng lupa gamit ang matitibay nitong paa. "Pero bakit po parang alam ninyo na espesyal talaga siya?" Huminga ng malalim si Mang Isko. Dahil sa mga mata niya, natahimik si Natoy. "Minsan lang ako nakakita ng ganoong tingin sa isang manok. Noong bata ako, nakita ko mismo ang tandang ni Don Severino." Napatingin si Natoy sa matanda. At pareho sila ng mga mata.
Hindi agad nakapagsalita si Natoy. Hindi niya malaman kung matutuwa siya o matatakot. Sa gabing iyon ay lalo niyang pinagmasdan si Bulalakaw. Habang nakaupo siya sa harap ng bahay, ay tahimik lamang ang tandang sa kanyang tabi. Hindi niya maintindihan kung bakit tila kakaiba ang koneksyon nila. Parang hindi lamang basta alagang manok si Bulalakaw. Parang matagal na silang magkakilala. Kinabukasan, dumating sa baryo ang balitang magkakaroon ng malaking sabong sa kabilang bayan matapos ang isang linggo. Maraming tanyag na sabongero ang inaasahang dadalo, kabilang na si Mang Berto. Nagkakagulo ang mga tao sa baryo. Malaki raw ang pustahan. May mga manok daw mula pa sa Maynila. Pupunta raw si gobernador. Habang abala ang lahat sa usapan, ay lihim namang lumapit si Ramil kay Mang Berto sa loob ng sabungan. "Boss," mahinang sabi nito, "sigurado po ba kayong gusto ninyong kalabanin agad ang manok ni Natoy?" Malamig na ngumiti si Mang Berto habang pinapakain ang kanyang pinakamalupit na tandang na si Kidlat. Kapag mas maagang nasira ang pangalan ng manok na iyon, mas mabuti. Pero paano kung manalo? Biglang tumalim ang tingin ni Mang Berto. Walang manok na makakatalo kay Kidlat. Tahimik na yumuko si Ramil. Ngunit sa totoo lang, kahit siya ay kinakabahan na rin. Samantala, hindi pa alam ni Natoy na nagsisimula ng umikot ang mga mata ng malalaking sabonghero sa kanya. Ilang araw bago ang malaking sabong ay nagsimula siyang magsanay ng mas mabuti kasama si Bulalakaw. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Pinatatakbo niya ang tandang sa damuhan. Pinapaliguan. Pinapakain ng mais at espesyal na halo ng damo at bitamina na itinuro ni Totong Kalbo. Habang tumatagal ay lalo niyang napapansin ang pambihirang tibay ni Bulalakaw. Hindi ito agad napapagod. Mabilis matuto. At tila nauunawaan nito ang bawat kilos ni Natoy. Minsan pa nga ay nagulat siya nang umiwas si Bulalakaw bago pa man niya ibato ang ensayo nitong pamato. Parang nakakabasa ng isip, bulong ni Natoy. Habang papalapit ang araw ng malaking sabong, ay lalo namang lumalaki ang tensyon sa baryo. May ilang nagsasabing susuwertehin si Natoy. May ilan namang naniniwalang mapapahamak siya dahil sa sobrang inggit ng mga tao. Isang gabi, habang nagpapahinga si Natoy, muling dumating si Mang Isko. Ngunit iba ang aura ng matanda ngayon. Mukha itong balisa. "Ano pong nangyari?" tanong ni Natoy. "May narinig akong usapan sa palengke." Naging seryoso ang mukha ni Natoy. "Tungkol saan po?" "Tungkol kay Mang Berto." Natahimik ang binata. Balak daw niyang hamunin si Bulalakaw sa malaking sabong. Biglang kumabog ang dibdib ni Natoy. Hindi niya inaasahang mangyayari agad iyon. "Kaya ba niya?" tanong ni Mang Isko habang nakatingin sa tandang. Tahimik si Natoy. Hindi niya alam ang sagot. Malakas si Bulalakaw, oo.
Ngunit alamat si Kidlat sa mga sabungan. Marami na itong napatumba. Marami na ring nalugmok dahil dito. Natatakot po ako, mahinang amin ni Natoy. Ngumiti ng bahagya si Mang Isko. Normal lang iyan. Tama po bang sumabak kami? Matagal bago sumagot ang matanda. Minsan sa buhay, may mga biyayang dumarating na may kasamang pagsubok. Ang tanong lang, handa ka bang panindigan ang biyayang ibinigay sa iyo? Tahimik na yumuko si Natoy. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lamang simpleng laban ang naghihintay sa kanila ni Bulalakaw. Habang lumalalim ang gabi, tahimik na nakatitig si Bulalakaw sa madilim na kagubatan sa malayo. At sa ilalim ng malamlam na buwan, tila may kung anong lihim na unti-unting nagigising kasabay ng pagsikat ng pangalan ng kakaibang tandang ni Natoy. Dumating ang araw na matagal nang pinag-uusapan sa buong bayan. Mula pa madaling araw ay buhay na ang paligid ng malaking sabungan sa kabilang baryo. Dumadagundong ang mga boses ng tao, tilaok ng mga tandang at ingay ng mga tricycle at jeep na sunod-sunod ang dating. May mga nagtitinda ng pagkain sa labas. May mga sabongherong may bitbit na mamahaling kulungan. May mga usisero namang sabik makakita ng malalakas na panabong mula sa iba't ibang lugar. Ngunit higit sa lahat, iisang pangalan ang laman ng usapan ng karamihan. Si Bulalakaw, ang tandang na may balahibo hanggang paa. Sa maliit na kubo ni Natoy, maagang gumising ang binata upang ihanda ang kanyang alaga. Tahimik niyang pinunasan ang makintab na balahibo ni Bulalakaw habang sumisikat ang araw sa silangan. Hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Ngayon, ang unang pagkakataon na sasabak si Bulalakaw sa totoong sabong na may malaking pustahan at maraming manunood. Lumapit si Aling Celia habang may hawak na maliit na panyo. "Anak," mahinang sabi nito, "sigurado ka ba rito?" Napatingin si Natoy sa kanyang ina. "Opo. Hindi ako natatakot na matalo kayo," dagdag nito. "Ang kinatatakot ko ay ang mga taong nakapaligid." Hindi agad nakasagot si Natoy. Alam niyang tama ang kanyang ina. Simula nang sumikat si Bulalakaw, ay tila nagbago ang tingin ng maraming tao sa kanila. Ang dating simpleng pakikitungo ay napalitan ng pananabik, inggit at kasakiman. Ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong nagtutulak kay Natoy na ituloy ang laban. Parang may boses sa kanyang isip na nagsasabing, ito ang simula ng mas malaking kapalaran. Pagdating nila sa sabungan, ay agad silang pinagkaguluhan ng mga tao. "Iyan na si Natoy. Nasaan ang tandang? Pakita mo naman." Marahang binuhat ni Natoy si Bulalakaw palabas ng kulungan. Agad na pasinghap ang mga tao. Sa ilalim ng sikat ng araw ay lalong lumitaw ang pambihirang anyo ng tandang. Ang balahibo nitong itim ay tila may halong gintong kumikislap, habang ang makapal na balahibo sa paa nito ay nagmistulang suot na sapatos ng mandirigma. Maging ang ibang sabunghero ay napahinto sa pagtingin. "Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Parang galing sa alamat,"
Malakas siguro iyan. Tahimik lamang si Natoy habang yakap si Bulalakaw. Ngunit mula sa kabilang bahagi ng sabungan ay malamig na nakatitig si Mang Berto. Katabi nito ang kanyang sikat na tandang na si Kidlat. Malaki ang katawan ni Kidlat. Kulay pula at itim ang balahibo nito at halatang sanay na sanay sa laban. Marami na itong pilat sa dibdib, mga marka ng mga laban na kanyang pinagtagumpayan. Lumapit si Mang Berto kasama ang ilang tauhan. Biglang tumahimik ang ilang tao sa paligid. Natoy, malamig nitong bati. Opo. Pinagmasdan muna ni Mang Berto si Bulalakaw bago bahagyang ngumiti. Maganda ang manok mo. Salamat po. Sayang kung masasaktan lang. Naramdaman agad ni Natoy ang laman ng mga salita nito. Tuloy po ba ang hamon? Diretso niyang tanong. Napangisi si Mang Berto. Matapang ka rin pala. Tahimik na nagkatinginan ng dalawa habang nakapaligid ang mga usisero. Kapag umatras ka ngayon, sabi ni Mang Berto, wala nang mangyayari. Hindi po ako uurong. Biglang nagbulungan ang mga tao. Alam nilang malaking panganib ang haharapin ni Natoy. Alamat si Kidlat sa mga sabungan. Maraming beses na nitong napatunayan ang lakas at bangis nito. Ngunit hindi natinag si Natoy. Marahang hinaplos niya ang leeg ni Bulalakaw. At tila nauunawaan ng tandang ang tensyon sa paligid dahil tumalim ang mga mata nito habang nakatitig kay Kidlat. Maya-maya pa ay inanunsyo na ang laban. Biglang nag-ingay ang buong sabungan. Nagsimula ang pustahan. 5 kay Kidlat, 10 kay Bulalakaw, 20 kay Mang Berto. Lumakas ang sigawan ng mga tao habang mabilis na umiikot ang pera sa paligid. Samantala, tahimik namang inihahanda ni Natoy si Bulalakaw. Lumapit si Totong Kalbo. Makinig ka, seryoso nitong sabi. Huwag kang padadadala sa takot. Opo, kapag nakaramdam ng kaba ang manok mo, maaapektuhan iyan. Huminga ng malalim si Natoy. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Sa kabilang panig naman ay kampanteng-kampante si Mang Berto habang hawak si Kidlat. Tapusin mo agad, bulong nito sa kanyang tandang. Ilang sandali pa ay tinawag na sila sa gitna ng sabungan. Halos mabingi si Natoy sa lakas ng sigawan ng mga tao habang naglalakad siya papasok sa arena. Mainit ang hangin, mabigat ang tensyon, at bawat mata ay nakatutok sa kanila. Pagharap ni Bulalakaw kay Kidlat ay agad nagbago ang aura ng paligid. Parehong matalim ang tingin ng dalawang tandang. Parehong handang lumaban, ngunit may kakaibang katahimikan kay Bulalakaw. Habang si Kidlat ay tila nag-aapoy sa bangis, ikinabit na ang tari. Tumahimik ang buong sabungan. Bitaw, sabay pinakawalan ang dalawang tandang. Sa unang segundo pa lamang ay mabilis na sumugod si Kidlat. Napasinghap ang mga tao sa bilis nito, ngunit agad ding nakaiwas si Bulalakaw. Mabilis na umikot ang tandang ni Natoy bago tumuka sa tagiliran ng kalaban. Maganda. Ang bilis. Muling sumugod si Kidlat. Mas mabangis. Mas madiin. Nagpalitan ng sunod-sunod na atake ang dalawang tandang
habang sumisigaw ang mga tao sa paligid. Nanlalamig ang kamay ni Natoy habang pinapanood ang laban. Hindi niya inakalang ganoon kalakas si Kidlat, ngunit hindi rin nagpapaawat si Bulalakaw. Sa bawat pag-atake ng kalaban ay tila nag-aaral ito ng galaw, at habang tumatagal ang laban ay mas lalo itong nagiging mabilis. Napansin iyon ni Mang Berto. Unti-unting nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Hindi maaari, bulong niya. Biglang tumalon si Kidlat at tinamaan si Bulalakaw sa dibdib. Napaurong ang tandang ni Natoy. Napahiyaw ang mga tao. Tinamaan. Kinabahan si Natoy nang makita ang bahagyang dugo sa dibdib ni Bulalakaw. Ngunit maya-maya lamang ay muling tumayo nang tuwid ang kanyang alaga. Mas tumalim ang tingin nito. At sa unang pagkakataon, malakas itong tumilaok sa gitna ng arena. Tahimik ang buong sabungan. Parang may kakaibang bigat ang tilaok na iyon. Maging si Kidlat ay tila natigilan sandali. At doon biglang kumilos si Bulalakaw. Mabilis itong pumaimbulog sa ere. Isang malakas na sipa. Isang matalim na tama. Napaatras si Kidlat habang nagkagulo ang mga tao. Ngunit bago pa tuluyang matapos ang laban, ay biglang tumayo si Mang Berto. Patigilin ang laban. Nagulat ang lahat, pati si Natoy ay napatingin. Mainit ang mukha ni Mang Berto habang nakatitig kay Bulalakaw. May daya iyang manok, sigaw nito. Biglang umugong ang buong sabungan. Ano? Daya raw? Paanong daya? Nagkatinginan ang mga sabunghero. Ngunit mabilis na sumagot si Totong Kalbo. Walang daya diyan, malinis ang laban. Hindi normal iyang manok, galit na sigaw ni Mang Berto. Ngunit habang nagtatalo ang mga tao ay tahimik lamang na nakatitig si Bulalakaw kay Mang Berto. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Mang Berto ang takot. Nagulo ang buong sabungan matapos sigawan ni Mang Berto na may daya si Bulalakaw. Ang dating masayang sigawan ng mga tao ay napalitan ng maiinit na bulungan at pagtatalo. May mga kumampi kay Mang Berto. May mga nagtanggol naman kay Natoy. Ngunit karamihan ay nanatiling nakatitig lamang kay Bulalakaw na tila ba hindi pa rin makapaniwala sa nasaksihan nilang laban. Tahimik na nakatayo ang tandang sa gitna ng arena habang may bahid ng dugo ang dibdib nito. Ngunit sa kabila ng sugat ay matatag pa rin ang tindig nito. Samantala, si Kidlat ay hingal na hingal at halatang nawalan ng lakas. Hindi iyon matanggap ni Mang Berto. Masyadong mabilis ang manok na iyan. Galit nitong sigaw. Hindi normal ang galaw. Lumapit si Totong Kalbo. Kapag natatalo talaga, kung ano-ano na lang ang sinasabi. Biglang nagdilim ang mukha ni Mang Berto. Matagal na akong nasa sabungan. Alam ko kapag may daya. Walang daya. Matigas na sagot ni Totong Kalbo. Natapat lang kayo sa mas mahusay. Halos mamula sa galit si Mang Berto. Hindi siya sanay mapahiya sa harap ng maraming tao. Lalo na ng isang mahirap na binatang tulad ni Natoy.
Habang tumatagal ang pagtatalo ay lalo namang dumadami ang taong naniniwala na tunay ngang pambihira si Bulalakaw. Hindi lang mabilis, parang matalino, parang alam ang galaw ng kalaban. Tingnan mo ang mga mata. Maging ang ibang veteranong sabunghero ay tahimik na napapaisip. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay biglang nagsalita ang tagapamahala ng sabungan. Dahil hindi tapos ang laban at walang malinaw na panalo, uulitin ang laban sa susunod na linggo. Biglang umugong ang paligid. Ano? Uulitin. Mas malaking laban iyon. Ngunit bago pa makapagsalita si Natoy ay agad tumalikod si Mang Berto. Hindi man niya nakuha ang gusto niya, sapat na muna sa kanya ang mapatigil ang laban. Habang paalis siya ng sabungan ay hindi niya inaalis ang tingin kay Bulalakaw. At sa kanyang dibdib ay nag-aalab ang galit at inggit. Samantala, dali-daling iniuwi ni Natoy si Bulalakaw. Tahimik ang binata habang naglalakad pa uwi. Hindi niya alam kung matutuwa siya dahil hindi natalo ang kanyang manok o mababahala dahil tila mas lalo silang napasama sa mata ni Mang Berto. Pagdating nila sa bahay ay agad ginamot ni Aling Celia ang sugat ni Bulalakaw. Maliit lamang ang hiwa, ngunit halatang malalim ang tinamong tama. Habang pinapahiran ni Natoy ng gamot ang dibdib ng kanyang alaga, ay napansin niyang tahimik itong nakatitig sa kanya. "Pasensya ka na," mahinang sabi niya. "Hindi ko akalaing magiging ganoon kagulo." Marahang tumilaok si Bulalakaw na tila ba naiintindihan siya. Napabuntong hininga si Natoy. Maya-maya pa ay dumating si Mang Isko. Pagkakita pa lamang nito kay Bulalakaw ay agad nitong sinuri ang sugat. "Hindi malala," sabi ng matanda. "Malakas talaga ang katawan ng tandang na ito." Tahimik na umupo si Natoy. "Lolo Isko," mahinang tawag niya. "Ano yon? Sa tingin ninyo po, tama pa bang ituloy ko ito?" Hindi agad sumagot ang matanda. Tanging huni lamang ng kuliglig ang maririnig sa paligid. Minsan, dahan-dahang sabi ni Mang Isko, kapag ang biyaya ay nagsimulang mapansin ng maraming tao, kasabay niyon ang panganib. Napayuko si Natoy. "Hindi ko naman po gusto ang gulo. Alam ko. Gusto ko lang naman makatulong kay inay." Napatingin si Mang Isko sa binata. At sa unang pagkakataon ay mas lalo niyang nakita ang kabutihan sa puso nito. Hindi tulad ng ibang sabungero na pera at yabang ang habol. Simple lamang ang pangarap ni Natoy. Makaahon sa hirap. "Mas lalong magiging delikado ngayon," seryosong sabi ng matanda. Lalo na't napahiya si Mang Berto. Natahimik si Natoy. Alam niyang totoo iyon. Kinabukasan ay tila mas lalong uminit ang usapan sa buong bayan. Maging sa kabilang baryo ay kilala na si Bulalakaw. May mga gustong bumili rito kapalit ng malaking halaga. May mga mayayamang sabunghero pang nagpunta mismo sa bahay ni Natoy. 100,000, 200,000, kahit kalahating milyon. Ngunit lahat ng iyon ay tinanggihan ni Natoy. Lalong dumami ang humanga sa kanya.
Ngunit kasabay niyon ay lalong lumalim ang galit ni Mang Berto. Sa loob ng kanyang bahay ay galit nitong ibinato ang baso sa dingding. Hindi ako papayag na mapahiya dahil lang sa isang batang pulubi, sigaw niya. Tahimik lamang si Ramil sa gilid. Pos, maingat nitong sabi. Baka pwede nating bilhin na lang ulit. Hindi na pera ang usapan, galit na putol ni Mang Berto. Humihingal itong naupo habang mariing nakatitig sa kulungan ni Kidlat. Sa unang pagkakataon ay nakita niyang natakot ang kanyang pinakamalakas na tandang at hindi niya matanggap iyon. Hanapin ninyo ang kahinaan nila, malamig niyang utos. Ano pong ibig ninyong sabihin? Walang taong walang kahinaan. Tahimik na yumuko si Ramil. At mula sa gabing iyon, nagsimula ng lihim na magmanman ang mga tauhan ni Mang Berto sa bahay ni Natoy. Samantala, walang kaalam-alam si Natoy sa panganib na papalapit. Abala siya sa pag-aalaga kay Bulalakaw. Ngunit habang tumatagal ay may napapansin siyang kakaiba sa kanyang tandang. Tuwing gabi, madalas itong nakatitig sa direksyon ng kagubatan. Minsan ay bigla itong tumitilaok kahit walang tao. At may mga pagkakataong tila hindi ito mapakali kapag malapit na ang hating gabi. Isang gabi, nagising si Natoy dahil sa mahinang kaluskos sa labas. Agad siyang bumangon. Tahimik niyang dinampot ang kahoy na pamalo sa tabi ng higaan bago dahan-dahang lumabas ng bahay. Madilim ang paligid. Tanging liwanag lamang ng buwan ang tumatama sa kanilang bakuran. Ngunit biglang tumilaok si Bulalakaw ng malakas. At sa isang iglap ay may aninong mabilis na tumakbo palabas ng bakuran. Hoy! Sigaw ni Natoy habang hinahabol ito. Ngunit mabilis na nawala ang tao sa dilim. Hingal na bumalik si Natoy sa bahay. Ngunit paglapit niya kay Bulalakaw ay bigla siyang natigilan. May nakita siyang maliit na piraso ng pulang tela sa tabi ng kulungan. Dinampot niya iyon at agad niyang nakilala. Tela iyon mula sa uniforme ng mga tauhan ni Mang Berto. Mahigpit na hawak ni Natoy ang piraso ng pulang tela habang nakatitig sa madilim na paligid ng kanilang bakuran. Ramdam niya ang malamig na hanging dumadampi sa kanyang balat, ngunit mas malamig ang kaba na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi na aksidente ang lahat. May mga taong talagang sumusunod sa kanila. Muling tumilaok si Bulalakaw habang matalim na nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Parang nararamdaman din nito ang panganib na palapit ng palapit. Lumabas si Aling Celia mula sa bahay habang balot ng kumot. Anak, ano bang nangyari? Tahimik na ipinakita ni Natoy ang pulang tela. Nanlaki ang mata ng kanyang ina. Kay Mang Berto ba yan? Tumango si Natoy. Napaupo si Aling Celia sa hagdan habang nanginginig ang kamay. Natoy, natatakot na ako. Tahimik lamang ang binata. Sa totoo lang, siya man ay kinakabahan na rin. Hindi na lamang basta usapan ng sabong ang nangyayari. Pakiramdam niya ay unti-unti silang nasasangkot sa mas malaking gulo.
Kinabukasan ay agad niyang pinuntahan si Mang Isko upang ikwento ang nangyari. Tahimik na nakinig ang matanda habang hinihit-hit ang kanyang kaping barako sa labas ng bahay nito. Hindi na titigil si Mang Berto, mahinang sabi nito matapos marinig ang kwento. Ganito po ba talaga kalala ang sabong? Tanong ni Natoy. Matagal na natahimik si Mang Isko bago sumagot. Kapag pera, yabang at swerte ang pinagsama-sama, maraming tao ang nawawalan ng konsensya. Napayuko si Natoy. Ano pong dapat kong gawin? Tumingin ang matanda kay Bulalakaw na noon ay tahimik lamang sa ilalim ng puno. Alagaan mo ang manok mo. Opo. At higit sa lahat, alagaan mo ang sarili mo at ang nanay mo. Tahimik na tumango si Natoy. Ngunit habang pauwi sila ni Bulalakaw, ay hindi niya maalis sa isip ang sinabi ni Mang Isko. Hindi na lamang manok ang target ng mga taong iyon, pati sila. Samantala, sa malaking bahay ni Mang Berto ay nagaganap ang isang lihim na pag-uusap. Nakatayo si Ramil sa harap ng kanyang amo habang nakayuko. Hindi namin nakuha ang manok, boss, sabi nito. Malamig na nakatitig si Mang Berto habang dahan-dahang hinihimas ang ulo ni Kidlat. Mahina kayo. Pasensya na po. Biglang tumayo si Mang Berto. Hindi ako pwedeng pagtawanan ng buong bayan dahil lang sa isang batang hamak. Tahimik lamang si Ramil. Kapag nanalo pa ulit ang manok na iyon sa susunod na laban, pagpapatuloy ni Mang Berto, masisira ang pangalan ko. Unti-unting tumalim ang kanyang tingin. At kapag nasira ang pangalan ko, mawawala ang takot ng mga tao sa akin. Biglang bumigat ang katahimikan sa loob ng bahay. Boss, maingat na sabi ni Ramil. Ano pong balak ninyo? Napangisi si Mang Berto. Kapag hindi nakuha sa pera, ibang paraan ang gagamitin natin. Pagsapit ng gabi ay lalo pang naging maingat si Natoy. Hindi na niya iniiwan si Bulalakaw kahit sandali. Maging si Pilo ay tumutulong ng magbantay sa kanilang bakuran. Parang giyera na ito, biro ni Pilo habang may hawak na kahoy. Ngunit hindi natawa si Natoy. May mabigat na pakiramdam siyang hindi maipaliwanag. Bandang hating gabi ay tahimik na tahimik ang buong baryo. Tanging huni ng kuliglig at mahihinang ugong ng hangin ang maririnig. Ngunit biglang nagwala si Bulalakaw sa loob ng kulungan. Agad na pabangon si Natoy. May tao! Bulong ni Pilo mula sa bintana. Dali-daling lumabas ang dalawa. At doon nila nakita ang dalawang lalaking nakaitim na pilit binubuksan ang likod ng kulungan. Hoy! Sigaw ni Natoy. Nagulat ang mga lalaki at mabilis na tumakbo. Ngunit bago tuluyang makatakas ang isa ay mabilis na lumipad si Bulalakaw palabas ng kulungan at sinugod ang lalaki. Napahiyaw ito nang tamaan sa braso. Buisit na manok. Mabilis na tumakbo palayo ang dalawang lalaki habang hawak ang sugatang kamay. Habol sana ni Natoy ang mga ito, ngunit pinigilan siya ni Pilo. Baka may dala iyang armas. Hingal na napahinto si Natoy.
Ngunit maya-maya ay may napansin siyang kakaiba sa lupa. May maliit na bote na naiwan malapit sa kulungan. Dinampot niya ito at agad siyang kinabahan. "Ano yan?" tanong ni Pilo. Inamoy ni Natoy ang laman. Mapait at matapang ang amoy. Biglang nanlaki ang mata ni Pilo. "Lason ba iyan?" Hindi agad nakasagot si Natoy. Ngunit ramdam niya ang panlalamig ng kanyang katawan. Plano nilang lasunin si Bulalakaw. Kinabukasan ay agad kumalat sa baryo ang balita tungkol sa tangkang pagnanakaw at paglalason. Maraming nagalit. Masama na talaga iyang grupo ni Mang Berto. Pati manok, lalasunin? Hindi na tama iyon. Ngunit walang makapagsalita ng direkta laban kay Mang Berto dahil sa takot. Napakalakas ng impluwensya nito sa bayan. Marami itong tauhan. Marami rin itong koneksyon. Habang lumalala ang sitwasyon, ay lalong sumisikat si Bulalakaw. May mga taong nagsisimulang maniwalang hindi lamang ordinaryong tandang ang alaga ni Natoy. May ilan pang nagsasabing may basbas daw ito ng swerte at espiritu ng kabundukan. Isang matandang babae pa nga ang nagsabi habang nakatingin kay Bulalakaw sa palengke. Ang mga tandang na may balahibo sa paa ay hindi basta ipinapadala sa kahit sino. Napaisip si Natoy sa narinig. Habang tumatagal ay mas lalo niyang nararamdaman na may lihim na nakatago sa pinagmulan ni Bulalakaw at tila unti-unti iyong nagpapakita. Kinagabihan, habang tahimik na nagpapahinga ang baryo, muling nakatitig si Bulalakaw sa direksyon ng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang basta pagtingin ang ginawa nito. Dahan-dahan itong lumakad palabas ng bakuran. Parang may kung anong tumatawag dito mula sa dilim ng kagubatan. At hindi na malayan ni Natoy na tahimik pala niyang sinusundan ang kanyang kakaibang tandang papunta sa lugar kung saan niya ito unang natagpuan noong gabing maulan. Tahimik ang gabi habang sinusundan ni Natoy si Bulalakaw papunta sa masukal na bahagi ng kagubatan. Tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay niya sa makitid na daan na natatakpan ng mga damo at nalalaglag na dahon. Hindi niya maintindihan kung bakit tila alam na alam ng tandang ang pupuntahan nito. Paminsan-minsan ay lumilingon si Bulalakaw na parang tinitiyak na sumusunod si Natoy. Habang papalalim sila sa kagubatan, ay lalo namang lumalamig ang hangin. Kumakapal din ang hamog sa paligid. Napansin ni Natoy na iyon din ang lugar kung saan niya unang nakita si Bulalakaw noong gabing maulan, ang matandang punong balete. Napatigil siya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila mas nakakatakot tingnan ang napakalaking puno. Baluktot ang mga ugat nito at nakabitin ang mahahabang baging na parang mga kamay na sumasayaw sa hangin. Huminto si Bulalakaw sa harap ng puno. Tahimik itong tumilaok ng mahina. Napakunot noo si Natoy. Ano bang meron dito? Maya-maya ay biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay noon ay may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa likod ng balete.
Biglang kinabahan si Natoy. May tao ba riyan? Malakas niyang tawag. Walang sumagot. Ngunit ilang sandali pa ay dahan-dahang lumabas mula sa likod ng puno ang isang matandang lalaki. Mahaba ang puting buhok nito at balot ng lumang itim na damit. May hawak itong baston na yari sa kahoy. Nagulat si Natoy at napaatras. Ngunit hindi agresibo ang matanda. Tahimik lamang itong nakatingin kay Bulalakaw. At sa wakas, mahina nitong sabi, "Nakita rin kita." Napalunok si Natoy. "Sino po kayo?" Hindi agad sumagot ang matanda. Dahan-dahan itong lumapit kay Bulalakaw at marahang hinaplos ang makapal nitong balahibo sa paa. Katulad mo siya." Napakunot noo si Natoy. "Sino po?" Napatingin ang matanda sa kanya. "Ang tandang ng dating amo ko." Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Natoy. "Si Don Severino po ba?" Bahagyang nagulat ang matanda. "Kilala mo ang pangalan niya?" "Opo. Kwento po ni Mang Isko." Tahimik na tumango ang matanda. "Ako si Cadencio," sabi nito. "Ako ang dating tagapag-alaga ng mga manok ni Don Severino." Nanlaki ang mata ni Natoy. Marami ng kwento tungkol kay Don Severino ang narinig niya, ngunit ngayon lamang siya nakatagpo ng taong totoong nakakilala rito. "Bakit po nandito kayo?" Napatingin si Cadencio sa punong balete. "Dahil dito nagsimula ang lahat." Tahimik na nakinig si Natoy habang marahang humihip ang hangin sa paligid. Maraming taon na ang nakalipas. Panimula ng matanda, si Don Severino ang kinikilalang pinakamalakas na sabongero sa buong probinsya. Opo. Ngunit isang araw, may nakuha siyang kakaibang tandang. Isang tandang na may balahibo hanggang paa. Napatingin si Natoy kay Bulalakaw. Katulad niya, tumango si Cadencio. Simula nang dumating ang tandang na iyon, sunod-sunod ang panalo ni Don Severino. Yumaman siya lalo. Kinatatakutan siya ng lahat. Tahimik na lumunok si Natoy. Pero habang lumalaki ang kanyang pangalan, lalo ring dumadami ang naiinggit. Biglang naging mabigat ang mukha ng matanda. Hanggang sa isang gabi, may nagtangkang magnakaw sa tandang. Napatingin si Natoy. "Anong nangyari po?" "Maraming tao ang nasaktan," mahinang sagot ni Cadencio. "At mula noon, parang may sumpang bumalot sa buhay ni Don Severino." Napalunok si Natoy. Isang-isa niyang nawala ang mga taong malalapit sa kanya, hanggang sa tuluyan siyang naglaho. Biglang natahimik ang paligid. Tanging pagaspas lamang ng mga dahon ang maririnig. "Ano pong nangyari sa tandang?" tanong ni Natoy. Tahimik na tumingin si Cadencio kay Bulalakaw. Hindi na nakita. Napabuntong hininga ang matanda. Hanggang ngayong gabi, naramdaman ni Natoy ang paninindig ng kanyang balahibo. "Gusto ninyong sabihin, hindi ko alam kung paano," putol ni Cadencio. "Pero pakiramdam ko ay may koneksyon si Bulalakaw sa tandang ni Don Severino."
Napatingin muli si Natoy sa kanyang alaga. Biglang tumilaok ng mahina si Bulalakaw habang nakatitig sa punong balete. At sa sandaling iyon ay may napansin si Natoy. Sa ilalim ng mga ugat ng puno ay tila may nakabaong maliit na bagay. Lumapit siya. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa gamit ang kamay. Makalipas ang ilang sandali ay may nahugot siyang lumang kahon na yari sa kahoy. Nanlaki ang mata ni Cadencio. Hindi maaari. Mabilis nila itong binuksan. Sa loob ay may lumang tela, ilang kalawangin na tari, at isang kupas na litrato. Dinampot iyon ni Natoy. Kahit luma na ang larawan ay malinaw pa ring makikita ang isang binatang nakatayo katabi ng isang malaking tandang na may makapal na balahibo sa paa. At halos kaparehong-kapareho iyon ni Bulalakaw. Napahawak si Natoy sa kanyang dibdib. Si Don Severino po ba ito? Tumango si Cadencio habang nanginginig ang kamay. Ngunit lalo pang nanlaki ang mata ni Natoy nang mapansin ang nakasulat sa likod ng larawan. Ang tandang na ito ay biyaya at panganib sa sinumang magmamay-ari. Biglang umihip ng malakas ang hangin. Kasabay noon ay tila may mga yabag silang narinig mula sa di kalayuan. Agad naging alerto si Bulalakaw. Tahimik, bulong ni Cadencio. Mabilis nilang pinatay ang ilaw ng gasera. At mula sa likod ng mga puno ay may ilang aninong dahan-dahang lumalapit sa direksyon ng balete. Mga lalaking may dalang ilaw at itak. At nang marinig ni Natoy ang isa sa kanila, agad siyang nanlamig. Hanapin ninyo ang bata at ang manok. Nanigas si Natoy nang marinig ang boses ng mga lalaking papalapit sa punong balete. Maging si Cadencio ay agad naging seryoso ang mukha habang mahigpit na hawak ang kanyang baston. Tahimik na umungol si Bulalakaw at tumayo sa harap ni Natoy na tila handang ipagtanggol siya anumang oras. Palapit ng palapit ang mga ilaw. Sumasayaw ang mapuputlang sinag nito sa pagitan ng mga puno habang maririnig ang yabag ng maraming tao sa tuyong lupa. Sigurado akong dito sila pumunta, sabi ng isang lalaki. Sinundan daw ng manok ang gubat. Basta huwag ninyong hayaang makatakas. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Natoy. Nakilala niya ang isa sa mga boses. Tauhan iyon ni Mang Berto. Mabilis siyang lumingon kay Cadencio. Ano pong gagawin natin? Tahimik na tumingin ang matanda sa paligid bago marahang ituro ang makapal na damuhan sa likod ng balete. May daan dyan palabas ng gubat. Pero kayo po. Ngumiti ng bahagya si Cadencio. Hindi ako ang hinahanap nila. Ayaw sana ni Natoy na iwan ang matanda ngunit mabilis na nitong itinulak ang kanyang balikat. Umalis na kayo bago pa mahuli. Lalong lumapit ang mga ilaw. Naririnig na nila ang mabibigat na paghinga ng mga lalaki. Mabilis na kinarga ni Natoy ang kahong nakita nila sa ilalim ng puno bago marahang tumakbo kasama si Bulalakaw papunta sa likod ng balete. Tahimik ngunit mabilis silang gumalaw sa makapal na damuhan. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo,
ay may sumigaw. Naroon sila. Biglang nagkagulo ang kagubatan. "Habulin ninyo!" Agad tumakbo si Natoy habang humahampas sa kanyang katawan ang mga sanga at damo. Kasunod niya si Bulalakaw na tila sanay na sanay sa pagtakbo sa masukal na lugar. Sa likuran nila ay maririnig ang sigawan ng mga humahabol. "Huwag pakakawalan ng manok." May dala ring kahon ang bata. Halos mawalan ng hininga si Natoy habang mabilis na tumatakbo pababa ng madulas na bahagi ng gubat. Ngunit bigla siyang nadulas. Napabagsak siya sa lupa kasama ang kahon. "Aray!" Agad lumapit si Bulalakaw at malakas na tumilaok. Mabilis na tumayo si Natoy habang hinihingal. Palapit na ang mga lalaki. Nakikita na niya ang ilaw ng kanilang mga flashlight sa pagitan ng mga puno. Biglang hinawakan niya ang kahon at muling tumakbo. Habang pababa sila ng bundok, ay lalong naging madilim ang paligid. Halos hindi na makita ni Natoy ang daan. Ngunit tila alam ni Bulalakaw kung saan sila dapat dumaan. Paminsan-minsan ay lumilingon ito at tila hinihintay siya. Hanggang sa makarating sila sa isang makitid na bahagi ng ilog. Huminto si Natoy. Malakas ang agos ng tubig dahil sa ulan noong nakaraang araw. "Anong gagawin natin?" hingal niyang tanong. Ngunit biglang tumalon si Bulalakaw papunta sa malaking bato sa gitna ng ilog. Muling tumilaok ang tandang. Parang tinatawag siya. Wala nang ibang pagpipilian si Natoy. Mahigpit niyang niyakap ang kahon bago sumunod kay Bulalakaw. Halos mawalan siya ng balanse habang tumatawid sa madudulas na bato. Sa likuran nila ay narinig nila ang sigaw ng mga humahabol. Nandoon sila. "Bilisan ninyo." Ngunit nang makarating si Natoy sa kabilang pampang, ay biglang bumuhos ang malakas na agos mula sa itaas ng ilog. Napahinto ang mga tauhan ni Mang Berto. "Masyadong malakas ang tubig. Baka matangay tayo." Galit na sumigaw ang isa. "Buwisit!" Samantala, hingal namang napaupo si Natoy sa damuhan habang yakap ang kahon. Hindi siya makapaniwala na nakatakas sila. Tahimik na lumapit si Bulalakaw at tumabi sa kanya. Marahang hinaplos ni Natoy ang ulo nito. "Parang iniligtas mo na naman ako." Tumingin lamang sa kanya ang tandang gamit ang matatalim nitong mata. Ilang sandali pa ay may narinig silang mahinang yabag. Agad kinabahan si Natoy at tumayo. Ngunit laking gulat niya nang makita si Cadencio na dahan-dahang lumalabas mula sa mga puno. "Huwag kang matakot," sabi ng matanda habang hinihingal. "Mabuti po at nakatakas kayo." Ngumiti ng bahagya si Cadencio. "Hindi pa ako kukunin ng kagubatan." Naupo ang matanda sa malaking bato habang pinapakalma ang kanyang paghinga. "Mas lalong magiging mapanganib mula ngayon," seryoso nitong sabi. "Bakit po?" Tiyak na nalaman na ni Mang Berto ang tungkol sa kahon. Napatingin si Natoy sa hawak niyang lumang kahon.
Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubos maintindihan kung bakit tila mahalaga iyon. "Buksan natin," sabi ni Cadencio. Dahan-dahang binuksan muli ni Natoy ang kahon. Sa ilalim ng lumang tela ay may nakita silang isang maliit na kwaderno na halos kinakain na ng panahon. Maingat itong binuksan ni Cadencio. Kupas na ang mga sulat ngunit mababasa pa rin. Nanlaki ang mata ng matanda habang binabasa ang mga pahina. Ano pong nakasulat? Tahimik na napalunok si Cadencio bago tumingin kay Natoy. Tala-arawan ito ni Don Severino. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Natoy. Mabilis niyang nilapitan ang matanda. Ano pong sinasabi? Dahan-dahang binasa ni Cadencio ang isang pahina. Ang tandang na may balahibo sa paa ay hindi basta hayop lamang. Ito ay tanda ng swerte at kapahamakan. Kapag napunta sa taong mabuti ang puso, magdadala ito ng biyaya. Ngunit kapag napunta sa sakim, magdadala ito ng pagkawasak. Tahimik na nakinig si Natoy. Muling binasa ng matanda ang kasunod na bahagi. Marami ang naghahangad sa kapangyarihang dala ng tandang na ito. Ngunit hindi nila nauunawaan na hindi ito nabibili. Napatingin si Natoy kay Bulalakaw. Tahimik lamang ang tandang habang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. At may isa pang nakasulat, dagdag ni Cadencio. Ano po iyon? Unti-unting naging mabigat ang mukha ng matanda. Mag-iingat sa taong may pusong nilalamon ng inggit, sapagkat sisirain niya ang lahat para lamang mapasa kanya ang tandang. Biglang nanlamig ang katawan ni Natoy dahil alam niyang iisa lamang ang taong tinutukoy ng mga salitang iyon. Si Mang Berto. Magdamag na hindi nakatulog si Natoy matapos nilang mabasa ang laman ng tala-arawan ni Don Severino. Habang tahimik ang buong baryo, paulit-ulit namang umiikot sa isip niya ang mga salitang nakasulat sa lumang kwaderno. Biyaya at kapahamakan. Hindi niya alam kung dapat pa ba siyang matuwa dahil kay Bulalakaw o matakot sa mga pangyayaring unti-unting sumisira sa kanilang katahimikan. Madaling araw nang makauwi sila ni Cadencio sa bahay nila. Tahimik na nakaupo si Aling Celia sa may hagdan habang naghihintay. Halatang hindi ito nakatulog sa sobrang pag-aalala. Pagkakita kay Natoy ay agad itong tumayo. "Anak, ayos ka lang ba?" "Opo, inay." Ngunit nang makita ng babae ang seryosong mukha ni Cadencio, ay lalo itong kinabahan. Ano bang nangyayari? Tahimik na nagkatinginan sina Natoy at Cadencio. Hindi nila alam kung gaano karami ang dapat nilang sabihin. Sa huli ay nagpasya si Natoy na ikwento ang lahat, mula sa punong balete hanggang sa kahon ni Don Severino. At sa mga tauhan ni Mang Berto na humabol sa kanila sa kagubatan. Habang nakikinig si Aling Celia, ay unti-unting namumutla ang mukha nito. "Natoy," nanginginig nitong sabi, "baka dapat ibigay na lang natin iyang manok." Biglang napatingin si Natoy sa kanyang ina. "Hindi po pwede. Anak, natatakot ako."
Hindi na normal ang mga nangyayari. Tahimik na napayuko si Natoy. Nauunawaan niya ang takot ng kanyang ina. Ngunit sa bawat sandaling nakikita niya si Bulalakaw, ay parang may kung anong nagsasabi sa kanyang hindi niya maaaring pabayaan ang tandang. Hindi na lamang ito basta alaga. Parang may mas malalim pang dahilan kung bakit ito napunta sa kanya. Nararamdaman ko po, mahinang sabi ni Natoy, na may dapat akong tapusin. Tahimik na napabuntong hininga si Aling Celia. Hindi na ito nakapagsalita pa. Samantala, sa malaking bahay ni Mang Berto ay nagngangalit sa galit ang mayamang sabunghero. Mabilis niyang ibinato ang upuan nang malamang nakatakas muli si Natoy. Puro kayo palpak, sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Tahimik na nakayuko ang mga lalaki. Boss, maingat na sabi ni Ramil, masyadong madilim sa gubat. Wala akong pakialam. Humihingal sa galit si Mang Berto habang paikot-ikot sa sala. Hindi ninyo naiintindihan. Biglang natahimik ang lahat. Mabigat ang boses ni Mang Berto nang muli siyang magsalita. Kapag hindi ko nakuha ang manok na iyon, mawawala sa akin ang lahat. Napatingin si Ramil. Ngayon lamang niya nakita ang ganoong klaseng takot sa amo niya. Ano pong ibig ninyong sabihin? Matagal na tumahimik si Mang Berto bago tumingin kay Kidlat na nasa kulungan. Buong buhay ko akong kinatakutan dito, mahinang sabi niya, dahil alam ng lahat na ako ang pinakamalakas. Mahigpit niyang kinuyom ang kamao. Pero simula nang dumating ang manok na iyon, nagsisimula nang magbago ang tingin ng mga tao. Tahimik lamang si Ramil. Kapag natalo si Kidlat, pagpapatuloy ni Mang Berto, matatapos ang pangalan ko, unti-unting nagdilim ang kanyang mukha. At hindi ako papayag na mangyari iyon. Kinabukasan ay lalong lumakas ang usap-usapan sa buong bayan. Hindi na lamang simpleng panabong si Bulalakaw sa mata ng mga tao. Unti-unti na itong nagiging alamat. May ilang nagsasabing may gabay daw itong espiritu ng kabundukan. May ilan namang naniniwalang minana nito ang tapang ng tandang ni Don Severino. Maging ang mga sabonghero mula sa ibang bayan ay nagsimulang dumating upang makita ang kakaibang manok. Habang lumalaki ang pangalan ni Bulalakaw, ay lalo namang umiinit ang mata ng mga tao kay Natoy. May mga naiinggit. May mga humahanga at may mga gustong samantalahin siya. Isang hapon, habang nagpapakain si Natoy kay Bulalakaw, may dumating na itim na sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Nagulat siya. Bihirang may ganoong sasakyan sa baryo. Mula rito ay bumaba ang isang matandang lalaki na nakaputing polo at may kasamang 2 bantay. Tahimik itong lumapit. Ikaw ba si Natoy? Opo. Pinagmasdan muna ng matanda si Bulalakaw bago ngumiti ng bahagya. Kahanga-hanga. Sino po kayo? Ako si Don Emilio. Nanlaki ang mata ni Natoy. Kilalang mayaman at malaking sabunghero si Don Emilio sa buong probinsya. Sinasabing napakarami nitong panabong
at malalaking sabungan. "Naparito ako," sabi ng matanda, "dahil gusto kong makita ang tandang na pinag-uusapan ng lahat." Tahimik lamang si Natoy. Lumapit si Don Emilio kay Bulalakaw. Ngunit laking gulat ng lahat nang biglang tumalim ang tingin ng tandang at bahagyang umatras. Napahinto si Don Emilio, ngunit maya-maya ay napangiti ito. "Matalino," sabi nito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Natoy. "Magkano?" Hindi agad sumagot si Natoy. Hindi po siya binebenta. Bahagyang natawa si Don Emilio. Lahat ng bagay ay may presyo. "Pasensya na po." Tahimik na pinagmasdan siya ng matanda. "At kung sabihin ko mababago ko ang buhay ninyo?" Natahimik si Natoy. Sa isang iglap ay naisip niya ang hirap nilang mag-ina, ang butas nilang bubong, ang mga araw na kulang sila sa pagkain, at ang pagod ng kanyang ina araw-araw. Ngunit nang mapatingin siya kay Bulalakaw ay tila may bumigat sa kanyang dibdib. Umiling siya. "Hindi ko po siya kayang ipagbili." Ilang segundo siyang tinitigan ni Don Emilio. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti. "Ngayon ko lang nakita ang isang mahirap na batang kayang tumanggi sa malaking halaga." Tumalikod na ang matanda. Ngunit bago ito sumakay sa sasakyan, ay muli itong nagsalita. "Mag-ingat ka kay Mang Berto." Nanlamig si Natoy. Tao siyang hindi marunong matalo. Pagkaalis ng sasakyan ay matagal na natulala si Natoy. At habang papalubog ang araw sa likod ng kabundukan, mas lalo niyang naramdaman na papalapit ng papalapit ang mas malaking panganib sa kanilang buhay. Dahil hindi lamang si Mang Berto ang may gusto kay Bulalakaw ngayon. Pati ang mga pinakamalalaking sabungero sa probinsya ay nagsisimula ng magmasid sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw matapos ang pagdating ni Don Emilio sa bahay ni Natoy. Ngunit imbes na humupa ang gulo, lalo lamang itong lumala. Mas dumami ang mga taong bumibisita upang makita si Bulalakaw. May mga sabungero mula sa malalayong bayan. May mga sugarol na gustong tumaya. May mga mayayamang negosyante na handang maglabas ng malaking pera kapalit ng kakaibang tandang. Ngunit sa bawat pagtaas ng pangalan ni Bulalakaw, ay mas lalo ring dumidilim ang sitwasyon para kay Natoy. Pakiramdam niya ay unti-unti silang kinakain ng inggit ng mga tao sa paligid. Isang umaga, habang nagpapakain siya kay Bulalakaw, napansin niyang maraming tao ang nagkukumpulan sa gitna ng baryo. May mga nag-uusap ng malalakas, may mga mukhang excited, may mga halatang kinakabahan. Lumapit si Pilo habang hinihingal. "Natoy, ano yon? May balita." Napakunot noo si Natoy. "Ano bang nangyari?" Huminga ng malalim si Pilo bago nagsalita. Naghamon ulit si Mang Berto. Nanahimik si Natoy. "Sa susunod na linggo raw," dagdag ni Pilo, "magkakaroon ng pinakamalaking laban sa buong bayan." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Natoy. At si Bulalakaw ang gustong kalabanin ni Kidlat. Tahimik na napatingin si Natoy sa kanyang tandang. Parang naramdaman din ni Bulalakaw ang usapan dahil bigla itong tumingala
at marahang tumilaok. Kinagabihan ay dumating si Mang Isko at Cadencio sa kanilang bahay. Halatang seryoso ang dalawa. Balita namin tinanggap na ni Mang Berto ang lahat ng pustahan, sabi ni Cadencio. Opo, sagot ni Natoy. Hindi simpleng laban ito, dagdag ni Mang Isko. Buong probinsya yata ay pupunta. Tahimik lamang si Natoy. Ano pong dapat kong gawin? Nagkatinginan ang dalawang matanda. Sa wakas ay nagsalita si Cadencio. Kapag umatras ka ngayon, hindi titigil si Mang Berto. Nanlamig si Natoy. Pero kapag lumaban ka, mas lalo kang mapapasok sa panganib. Napayuko si Natoy. Pakiramdam niya ay wala na siyang ligtas na pagpipilian. Maya-maya ay nagsalita si Aling Celia. Anak, mahinahon nitong sabi. Kahit ano ang piliin mo, susuportahan kita. Napatingin si Natoy sa kanyang ina. Pero tandaan mo, dagdag nito, mas mahalaga ka kaysa kahit anong manok. Tahimik na napakuyom ng kamao si Natoy. Sa loob ng ilang araw ay mabigat ang kanyang isip. Tuwing tinitingnan niya si Bulalakaw ay naaalala niya ang lahat ng nangyari mula nang matagpuan niya ito sa ilalim ng punong balete. Ang mga panalo, ang inggit ng mga tao, ang mga lihim ni Don Severino, at ang panganib na patuloy na sumusunod sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay siyang napagtanto. Hindi niya maaaring habambuhay takbuhan si Mang Berto. Kaya nang dumating ang araw bago ang malaking laban, ay tahimik niyang sinabi kay Bulalakaw, tatapusin natin ito. Parang naintindihan ng tandang ang kanyang sinabi dahil marahan itong tumilaok habang nakatitig sa kanya. Dumating ang araw ng sabong. Mula pa madaling araw ay dagsana ang mga tao sa napakalaking arena sa kabilang bayan. Mas ingrande ito kaysa dati. May mga sasakyang mamahalin sa labas. May mga kilalang sabungero. May mga politikong dumating upang manood. At halos lahat ay may iisang gustong masaksihan. Ang laban nina Kidlat at Bulalakaw. Halos hindi makapasok sa dami ng tao sina Natoy. Habang naglalakad siya papunta sa arena, ay ramdam niya ang titig ng bawat tao. Iyan na siya, si Natoy at si Bulalakaw. Tahimik lamang siyang nagpatuloy habang mahigpit na hawak ang kanyang alaga. Sa kabilang bahagi ng arena ay nakaupo si Mang Berto. Nakaputi itong polo at seryoso ang mukha habang hawak si Kidlat. Ngunit sa unang pagkakataon ay napansin ni Natoy na tila may lungkot sa mga mata nito. Hindi iyon ang dating mayabang at kampanteng sabungero. Parang may mabigat na takot na nagkukubli sa likod ng kanyang tingin. Nang magsimula ang pustahan, ay halos umaling-aungaw ang buong arena sa sigawan ng mga tao. 50,000 kay Kidlat, 100 kay Bulalakaw. Doble, triple. Hindi pa kailanman nakakita si Natoy ng ganoong kalaking pustahan. Ngunit wala na siyang pakialam sa pera.
Ang gusto lamang niya ay matapos na ang lahat. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na sila sa gitna ng arena. Tumahimik ang buong sabungan. Maging ang hangin ay tila tumigil. Magkaharap sina Kidlat at Bulalakaw. Parehong matikas. Parehong sugatan na sa nakaraan. Parehong alamat sa mata ng mga tao. Ngunit magkaiba ang kanilang dala. Si Kidlat ay dala ang yabang at takot ng kanyang amo, habang si Bulalakaw ay dala ang pagtitiis at pag-asa ni Natoy. Ikinabit ang tari. Tahimik na napapikit si Natoy habang marahang hinahaplos ang leeg ng kanyang tandang. Mag-iingat ka. Pagkatapos ay binitawan niya ito. Bitaw! Sabay sumugod ang dalawang tandang. Umaling-aungaw ang sigawan ng buong arena. Mabilis si Kidlat, ngunit mas mabilis si Bulalakaw. Sunod-sunod ang naging palitan ng atake. Talon, iwas, sipa, tuka. Bawat galaw ay nagpapasigaw sa mga tao. Nanlalamig ang kamay ni Natoy habang pinapanood ang laban, habang si Mang Berto naman ay halos hindi makahinga sa tensyon. Biglang tumama si Kidlat sa pakpak ni Bulalakaw. Napasinghap ang buong arena, ngunit agad ding gumanti si Bulalakaw gamit ang napakabilis na sipa na tumama sa dibdib ni Kidlat. Napaatras ang pulang tandang. Muling nagkaharap ang dalawa. Parehong hingal. Parehong sugatan. Ngunit kitang-kita ni Natoy na hindi sumusuko si Bulalakaw. At doon niya biglang naalala ang nakasulat sa talaarawan ni Don Severino. Hindi ito nabibili. Sa isang iglap ay tila naunawaan niya ang ibig sabihin noon. Hindi pera o swerte ang tunay na halaga ni Bulalakaw, kundi ang puso ng taong nag-aalaga rito. Biglang sumugod muli si Kidlat. Ngunit bago pa ito makalapit ay mabilis na pumaimbulog si Bulalakaw. Isang malakas na tama, tumahimik ang buong arena. Bumulagta si Kidlat sa lupa. Hindi ito agad nakatayo. Napahawak sa dibdib si Mang Berto at nang ideklara ng sentensyador ang panalo ni Bulalakaw, ay parang gumuho ang buong mundo ng mayamang sabonghero. Nagtilian ang mga tao. Nagsigawan. Nagkagulo sa tuwa at pagkabigla. Ngunit habang lahat ay abala sa selebrasyon, tahimik lamang na lumapit si Mang Berto sa gitna ng arena. Mabigat ang kanyang paghinga. Pagod na pagod ang kanyang mukha. Huminto siya sa harap ni Natoy. Tahimik silang nagkatitigan. At sa unang pagkakataon, yumuko si Mang Berto. Panalo ka. Nagulat ang lahat sa paligid. Maging si Natoy ay hindi agad nakapagsalita. Hindi lang sa laban, dagdag ni Mang Berto habang nakatingin kay Bulalakaw. Pati sa pagiging tao. Tahimik ang buong arena. Marahang tumingin si Mang Berto kay Kidlat na nooy sugatan ngunit buhay pa. Pagkatapos ay muli siyang bumuntong hininga. Buong buhay ko, mahinang sabi niya, akala ko pera at takot ang magpapalakas sa akin. Napayuko siya. Pero mali pala ako.
tahimik lamang si Natoy. Wala siyang galit na naramdaman. Pagod lamang. At habang unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng kabundukan, nagsimula ring magbago ang ihip ng hangin sa buhay ng binatang minsang namulot lamang ng isang kakaibang sisiw sa ilalim ng punong balete. Mula sa araw na iyon, tuluyan nang naging alamat sa buong probinsya ang tandang na may balahibo ang buong paa. At sa bawat sabungan na pinag-uusapan ang pangalan ni Bulalakaw, isang kwento rin ang hindi kailanman nalimutan ng mga tao, na ang tunay na swerte ay hindi nasusukat sa dami ng panalo o pera, kundi sa kabutihang nananatili sa puso ng tao kahit gaano kalaki ang tukso ng mundo. Wakas.